Hindi na daw mauulit ang ginawang panlilinlang ng China na ginawa nila dati sa Mischief Reef. At ang sabi ng AFP ay hindi nila hahayaang matulad ang Scarborough Shoal, mga tol, doon nga sa nangyari doon sa Mischief Reef. Sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon kasi dati sa Mischief Reef ng mga maliliit na shelter para daw sa mga fishing man o doon sa mga mangingisda. No, kapag ka masama ang panahon, nagtayo sila doon ng mga shelter nila. Na fast forward sa ngayon mga tol, kapag nagpunta ka doon, makikita mo na isa na siyang dambuhalang artificial island na merong runway ng eroplano at meron na rin mga base militar ng China. Ngayon, etong Scarborough Shoal, in-announce na nga ng China, magtatayo sila dyan mga tol ng kanilang nature reserve at nitong nakaraan may mga nakita dyan o may nakita dyan na floating platform na talagang pinagpilitan ng ating mga otoridad na alisin niya ng China hanggang sa tuluyang inalis makalipas ang 3 linggo. Ang sabi ng AFP ay hindi nila papayagan. No, kumbaga natuto na tayo sa kasaysayan mga tol. Ito, panoorin natin itong balita mula rito sa PTV Philippines. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell. Baka di ka pa nakakapag-subscribe sa atin mga tol, no? Click mo yung notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Sa ibang balita, hindi umano hahayaan ng Armed Forces of the Philippines na maulit sa Scarborough Shoal ang ginawang panlilinlang noon sa Mischief of Panganiban Reef. Nakatala kasi yan sa kasaysayan. At kapag yan ay pinabayaan natin at yan ay naulit, anong klaseng mga tao tayo pag ganun? Na base militar na ngayon ng China sa loob ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Diba? Napakaengot naman natin no pag hindi na tayo natuto sa nakaraan. Aral yan eh. Isang kumbaga lahat ng eto kasi ang tingin ko sa buhay lahat ng mga pagkakamaling nagagawa natin. Dapat talaga meron tayong kapulutang aral dyan. Kasi yung pagkakamaling yun, yung pagkabigong yun, kung meron mang nawalang pera sa'yo o meron mang nawalang mga ari-arian mo o nabigo ka sa trabaho, ang tawag ko doon tuition. Para lang matutunan mo yung bagay na yun. Pero pag hindi mo natutunan yun, magiging repeater ka at mauulit ng mauulit sa'yo yung mga pagkakamali mong yun. So dito mga tol, ang malaking tuition natin dito is yung Mischief Reef na ngayon ay isa na siyang dambuhalang isla ng China. Yun yung ating kabayaran. No? Dapat matuto na tayo sa aral na yun kasi kung hindi, magbabayad ulit tayo ng tuition. Ang Scarborough Shoal naman, ang mangyayari dyan is matutulad yan sa Mischief Reef. Kasabay ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay ang paglahok sa iba't ibang pagsasanay gaya ng Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026 sa Hawaii, kung saan ipinadala ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang mga barko at iba pang asset para bantayan ang teritoryo at soberanya ng bansa sa tulong na rin ng mga makabagong kagamitan. They are more capable, they have greater reach, more effective sensors, and we are capable of conducting these patrols and multilateral activities. So ano ang inyong masasabi dito sa mga pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na sapat ang mga barko ng ating sandatahang lakas para mabantayan itong ating mga nasasakupan? Gusto ko kayo ang magbigay ng inyong opinion about doon. No? Tuloy natin to. Bahagi dito ang pinaigting na pagbabantay sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Gaya na lang ng ginawang pagpapatrolya ng BRP Diego Silang noong nakaraang linggo. Kahit pa sumalubong dito ang 4 na barko ng China. Oo, ayos to mga tol. Kung ewan ko kung nabalitaan nyo to mga tol nagpalipad pa tayo ng helicopter. Biruin mo, isang barko natin, isang warship natin, katapat, 4 na barko ng China. So dun sa pangyayaring yon mga tol, isa pang tanong, masasabi nga ba nating sapat
Kasi isa, laban sa apat. At yung apat na ipinadala ng China is wala pa sa kalingkingan ng dami ng barko nila. 'Di ba? Pero ang inaano lang naman natin dito, hindi naman kasi sa pakikipaglaban. Doon lang sa pagbabantay. 'Di ba? Bagamat sinasabi nating sapat, ako naman magbibigay ng opinion. Bagamat sa sinasabi nating sapat ang ating mga barko, para sa akin, kailangan pa rin nating dagdagan yan at isa yan sa dapat pinagtutuunan ng pansin ng ating mga mambabatas na nag-aayos ng budget para naman dito sa ating seguridad. Diba? Kasi kung ang kanika nilang mga bahay nga diba? Talagang ginagastusan nila ng mahal ng malaki para maproteksyonan yung kanilang ari-arian. Naglalagay sila ng mga electric fence, patataas na bakod, baka may mga private security guard pa sila. Bukod sa nakatira na nga sila sa exclusive subdivision na meron ng guard at hindi ka na basta-basta makakapasok, baka dun sa mismong bahay nila meron pa silang private guard dun. Sobra talagang security nila. Tapos kada lumalabas sila ng bahay nila, naka-bulletproof yung kanilang mga sasakyan. Tapos napakarami nilang mga bodyguards. Hindi isa, hindi dalawa. Baka isang batalyon pa bodyguards nila. Kung ginagawa nga nila yon para sa sarili nila, dapat alam nila mga tol na mas kailangan ngayon yun ng ating bansa. Kasunod ito ng iniulat na floating platform sa lugar na kalaunan ay inalis din ng China at ginamit lamang umano para sa marine scientific research. Sabi ng AFP, hindi nila hayaan na matulad ang Scarborough Shoal sa Mischief o Panganiban Reef na isa ng base militar ng China sa West Philippine Sea. Yan yung ito nasa kabilang bahagi mga tol. Panganiban Reef na isa ng base militar ng China sa West Philippine Sea. Pag hinanap niya sa Google yung Mischief Reef, dati 95, ganyan. Mga ano lang yan mga tol, mga kubo-kubo lang yan. In 1995, the Philippines and the world was fooled by similar statements about Panganiban or Mischief Reef. Today, the country and the world will not allow itself to be fooled the second time around. This time on Baho de Masinloc or Scarborough Shoal. Samantala, itinurn over na sa Philippine Navy ang apat na autonomous underwater and surface vehicles na donasyon ng Estados Unidos Wow. at nagkakahalaga ng 754 million pesos. Wow, 754 million pesos. Itong tatlo na to siguro o isa? Balikan natin. Ang apat na Apat. autonomous underwater and surface vehicles na donasyon ng Estados Unidos at nagkakahalaga ng 754 million pesos. This Yung apat na yun siguro. will contribute to maritime domain awareness of not only of the Philippine Navy but also of the Armed Forces of the Philippines. So it is part of our modernization efforts. Patrick Deso, Diba? Napakaganda mga tol. Napakaganda at meron tayong mga kakampi, meron tayong mga kaalyado. Diba? Bukod sa US kasi nagbibigay din yung ibang bansa, Australia, nagbibigay din yung Japan, di ba? Kumbaga yung ibang bansa nga mga tol, ginagastosan tayo Di dapat mas lalong gumastos para sa ating bansa yung ating gobyerno. Di ba? Hindi na dapat sila kwene-question bakit kayo bumibili ng missile sa Israel. Yan yung mismong ginagamit ng Israel kontra kalaban nila. Ano pakialam natin dun sa kung saan yun ginagamit ng Israel? Wala naman sariling isip yung mga missile na yun. Di ba? Kung yun ay ginagamit ng Israel kontra dun sa pinaniniwalaan nilang kalaban, di gagamitin din natin yan sa pinaniniwalaan nating kalaban natin. Parang ganito lang yan Bakit tayo bumibili ng baril? Ginagamit din yan ng mga kriminal. Bakit ka bumibili ng mga kitchen knife? Yung mga kitchen knife na yan, ginagamit din yan ng mga kriminal sa mga biktima nila. Parang ganun din yun Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion at reaksyon sa komentary sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, peace out.